Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yan for today's reflection. Gawin mo ito, 100% pagpapalain ka. Tatanggap at tatanggap ka ng pagpapala. Diba? So, sabi sa Efeso, chapter 6, verse 2 to 3. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito'y unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Guys, napakaganda, di ba? So, bakit kailangan mong gawin yan? At bakit may kalakip siya na pagpapala? Dahil unang-una, ang sabi dito, igalang mo ang iyong ama at ina. Isa siyang utos na direkta sa atin. Hindi niya sinabing, baka naman pwede mong igalang ang yung ama at ina, di ba? Para pagpapalain ka. Hindi ganoon eh. Igalang mo. Utos talaga siya. So, kung susundin natin to, hahaba daw ang ating buhay, gagaan ang ating buhay, dahil pagpapalain tayo. At kung mapansin nyo, sa 10 Commandments guys, ito yung number 1 na utos na kung saan ay may kalakip na pagpapala. Yung iba wala guys, utos lang siya. Diba? Huwag kang papatay, diba? Huwag kang magnanakaw, diba? Yan ang mga 10 Commandments. Pero dito talagang mayroon siyang reward o kalakip na pagpapala. So alam naman natin guys, ang mga magulang natin na hindi naman sila perfecto. Kagaya natin guys, magulang na tayo, may mga anak tayo, hindi rin ako perfecto. Lahat tayo, walang exempted. Pare ka man, pastor, ordinaryong tao, may pinag-aralan, wala akong perfectong tao, lalo na sa magulang, di ba? Kaya yun lang ang gawin mo, igalang mo lang sila para pagpapalain ka. Pero ang tanong, paano, Jeremy, kung ang magulang ko hindi naman sila dapat igalang o hindi sila kagalang-galang? Bakit? Dahil unang-una, sila yung nakasakit sa akin. Di ba? Yung tatay ko, sumama sa iba, iniwan kami, bata pa lang kami. Iniwan yung nanay ko, o baliktad naman. Di ba? Yung nanay ko, iniwan kami ng tatay ko, bata pa lang kami. At siya lang ang bumuhay sa amin, di ba? Kasi naghiwalay na nga sila dahil sa nangyaring problema sa kanila. So ngayon, bakit mo pa rin sa igagalang sa kabila ng sinaktan ka, di ba? It's either verbal, di ba? Minura-mura ka, sinisigawan ka, kung ano pa mga masasakit na salita, o kaya naman physical, di ba? Sinasaktan ka, binubugbog ka, o kung ano pa man na masasakit sa laman, di ba? So, sa totoo lang, medyo mahirap nga talaga yon kung igagalang mo nga sila, kung ganyan naman ang trato ng mismong mga magulang mo. Pero, bakit mo pa rin sila kailangang igalang? Dahil nga, para ma-recognize, di ba? Kaya inutos ng Diyos yan dahil unang-una ang magulang natin. Sila yung katuwang ng Diyos, di ba? Sa paggawa ng kanilang mga anak. Kumbaga, siyempre nabuhay tayo dahil sa ating mga magulang, di ba? Kung wala sila, wala din tayo. Pwede namang gawin ni Lord yan na mabubuhay ka nang wala kang magulang kung gusto niya, di ba? Pero bakit pinadaan pa sa mga magulang? Para siyempre umiral yung pagmamahal na kikilalanin natin kahit na sila ay naging malupit sa atin o naging mabait man sa atin. So, kailangan pa rin natin silang irespeto. Hindi dahil kinukonsinti mo, di ba? Yung kanilang ginawang mali, na iniwan ka, sinaktan ka, minura ka, binugbuga, o ano pa mga masasakit na dinanas mo sa mismong magulang mo. Sabi diyan, kailangan mo pa rin silang i-recognize. Dahil anumang mangyari, magulang at magulang pa rin sila. Sa kanila ka pa rin galing, naging katuwang ng Diyos.
At paano mo nga ba talaga may gagalang, di ba? Kung mga ganong ang klaseng magulang na sila pa'y nakasakit sa'yo. So, unang-una, kailangan mo silang patawarin kung ganon silang magulang sa'yo. Bakit? Para siyempre magiging malaya ka. Malaya ka sa nararamdaman mong galit. Maging malaya ka sa nararamdaman mong puot, di ba? Maging malaya ka. Luluwag ang iyong kalooban. Dahil pinatawad mo na sila na yung mga magulang. Kaya swerte, di ba? O bless po yung mga may magulang na mga mababait at hindi nakaranas ng mga ganitong mga masasakit. It's either verbal man yan o physical. Di ba? So kung ganoon guys, na masakit man ang ginawa sa'yo, ipagdasal mo pa rin siya. Ipagdasal mo na sana nga ay magbago siya at humingi rin ng tawad sa'yo kung siya man ang nakasakit sa'yo. Kasi baka mamaya, di ba, bigla kang yumaman, umasenso ka sa buhay dahil iniwan ka ng parents mo, ng nanay mo o ng tatay mo, o pareho, iniwan ka. Ngayon, mayaman ka na, gaganti na ako. Di ba? Dahil sa ginawa niyo sa akin. So, wag po sanang ganun. Di ba? Kung tutuusin, kung ganun yan nangyari sa sitwasyon sa buhay mo, ikaw yung pinagpala. Bagamat nangyari yung masakit na karanasan na yon, ikaw pa rin ang pinagpala kahit na sila yung nakasakit sa'yo, basta patawarin mo lang sila. So, yan po guys, malinaw po. Kaya nga talaga sa mga may magulang pa, sa panahon ngayon, buhay pa, lalo na kung parehong buhay pa, nanay at tatay, napakapalad na. Gawin nyo na ang inyong kayang gawin sa kanila. Ipakita nyo yung pagmamahal nyo. Bawa sa isang linggo, ilabas nyo. Kumain kayo sa labas. Diba? O magsimba muna kayo, siyempre, di ba? Kasi guys, ganyan ang ginagawa namin. Nagsisimba kami, kasama yung magulang namin, yung Ben in particularly. Tapos, ipasyal mo siya. Masayang masaya na. Kasi unang-una yung mga magulang, malungkot na yan. Lalo na pag ang mga anak ay may kanya-kanyang pamilya na. Sayang ang pagkakataon na kasama mo sila. Baka bukas makalawa, hindi mo na yung kasama mawawala na. Kagaya po sa akin guys, ang medyo kwento ng buhay ko ay maaga rin kaming nawalan ng magulang. Nauna yung nanay ko, bata pa ako, sumunod yung tatay ko. Kaya sa panahon ngayon, di ba guys, gusto mo bang gawin yung mga magagandang bagay, i-treat mo sila, ipasyal mo sila, puntahan mo sila kung nasa probinsya man yan. Sana nagawa ko yan, di ba? Kung buhay pa sila. Pero dahil hindi na sila buhay, ipinagdarasal ko na lang sila. So kung buhay pa po ang inyong mga magulang, mahalin niyo po. Hindi yung kailang nagiging haluna o nasa kabaong na tsaka ka lang paiyak-iyak dyan. Patawarin niyo po, mahal po kayo, sorry po, wala na po. Hindi na yun humihinga, nakahiga na yun. Tanging kaluluwa na lang. So ipagdasal mo na lang kung ganun nga inabot sa'yo. Pero mas maganda sana, habang kapiling mo pa at buhay pa, gawin mo na po. Dahil pag lumipas ang araw, hindi na yung may babalik. Ano mang gusto mong gawin sa magulang mo, hindi mo na rin magagawa dahil wala na sila. Kaya kung nandyan pa, pagpahalagaan nyo po ang inyong magulang dahil sila nga yung naging katuwang. Diba? Kasi yung iba guys, yung mga magulang nila, hindi nila pinapansin. Diba? Iniiwan lang sa bahay, dinalat na lang sa bahay. Sila nag-happy-happy sa labas, mga barkada, diba? Nililibre dyan, trip sa ibang bansa, inuman dito, handahan doon. Pero yung magulang mo, ni isang mansanas hindi mo maibili. Diba? Ni hindi mo mailabas sa Jollibee. Pakainin man lang. Ni hindi mo pasyal sa mga dapat pasyalan na marelax siya habang kayo nagkukwentuhan. Yan po ang dapat natin. Pagka ginawa mo yun sa magulang mo, papasok na dyan yung may kalakip na pagpapala. Kaya nga yung iba guys, pansinin nyo to. Yung mga hindi nagmamahal po sa mga magulang, lalo na kung naging mabuting magulang naman sila, parang nga kinakalimutan na. Kahit anong trabaho mo, minsan, hindi ka pagpapalaan. Lalo na kung hindi mo man lang siya abutan ng pambili ng maintenance, di ba? Pambili ng mga vitamins, merienda, lunch, dinner, o hindi mo man lang mabili ng isang damit, di
Di ba? Pag may okasyon, nakakalimutan mo pa. Minsan, birthday, hindi ka na nakakapunta. Hindi ka rin lang natawag. Di ba? So, samantalahin po natin habang nandyan pa yung ating magulang. Dahil tayo rin, mga magulang, baka mamaya, ganun din ang gawin sa ating mga anak. Di ba? Doon ka pa lang ba magsisisi pagdating ng araw? Wag po. Ano man ang ginawa ng iyong magulang, lalo na kung siya yung naging dahilan para maging miserable ang buhay nyo, ipagpatawad mo na lang. Patawarin mo na lang siya para maging malaya ka sa iyong poot na nararamdaman. Kaya sa kapatid natin ngayon, nanonood sa aking vlog, na malubha na po ang karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa pinansyal. Sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at ikay magtiwala, lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Yesus, ay tiyak yun. Pagpapalain ka kung igagalang mo rin ang iyong mga ama at ina. Type mo na lang yan. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ang iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po kanyang katawan. Tanggalin ang kanyang karamdaman, Lord. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo at may magagawa ka sa ganitong problema. At ganun din po sa pamilyang hindi nakakaunawaan, nagkakagulo dahil hindi nakakapatawaran. Ipuhin niyo po lang ang kanilang mga puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at igalang ang kanilang ama at ina. Ganon din po sa pinansyal na kailangan po namin lahat, lalo na po ang dalangin ko, mga kapatid namin walang-wala talaga sa buhay. Ni pambili ng 1 kilo ng bigas at ulam. Pinoproblema pa, Lord, kung paano itatawid po o iraraos sa maghapong ito ang kanilang pamilya. So, i-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Thank you very much po.